Isang pinagpalang araw muli sa lahat. Story 4 na tayo ng ating 17 stories. Kung saan dumami na ang mga descendants ni na Abraham, Isaac at Jacob na tinawag na lahi ng Israel. Dahil sa isang malawakang drought na nangyari, napadpad sila sa Egypt kung saan naging alipin sila sa loob ng 400 years. Tumawag ang Diyos ng isang propetang nagngangalang Moises upang pamunuan silang makalaya at makalabas mula roon. Hindi ito naging madali sapagkat ayaw pumayag ng Pero o hari ng Egypt na umalis sila. Napilitan lang siya matapos magpadala ang Diyos ng mga plagues o salot na ang pinakahuli ay ang pagkamatay ng mga panganay na anak ng lahat ng household o pamilya maliban lang sa mga Israelita dahil sa pagpapahid nila ng dugo ng tupa sa mga doorposts ng kanilang mga bahay. Nangalagaan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay palabas ng Egypt at miraculously binigyan ng mga kailangan para mabuhay habang naglalakbay. Sa pamamagitan ni Moises, nagpakilala ang Diyos sa mga Israelita bilang siya ang Diyos ng mga ninuno nilang sina Abraham, Isaac at Jacob. Pinaalala sa kanila kung paano niya sila dinala tulad ng isang agilang nagdala ng kanyang inakay sa kanyang mga pakpak. Binigyan niya sila ng mga alituntunin kung saan sinabing kung susunod at tutupad sila sa kanyang tipan, gagawin silang natatanging bayan at kaharian ng mga pari o kingdom of priests. Inipon ni Moises ang mga pinuno ng bawat pangkat o tribo upang ipahatid ito sa mga tao kung saan sumagot sila ng oo, susunod sila. Ito ang naging simula ng isang natatanging relasyon ng Diyos sa bayan ng Israel na magdudulot ng sari-saring karanasan na ang ilan ay mabuti at masaya at ang ilan naman ay hindi. Depende sa kanilang attitude at katapatan sa pagkalima sa kasunduan o tipan at pagsunod sa mga utos. Ang layunin ng Diyos ay gawing halimbawa ang bayang ito ng kung paano mamuhay ayon sa kanyang kalooban at kung ano ang kabutihan at benefits nito. Sila rin ang supposedly magiging instrument niya para makilala siya ng ibang mga bayan at bansa. Ano ang significance o implication ng istoryang ito sa atin ngayon? Well, tayo man ay naging mga alipin din, not necessarily ng ibang tao o bansa, subalit ng kasalanan. Pero dahil sa kabaitan ng Diyos ay nagkaroon ng pagkakataong makalaya at makaranas ng kanyang pangangalaga. Kaya nga tulad ng Israel noon sa Old Testament, tayo ay dapat na maging instrument din para makilala ng ibang mga tao ang Diyos. That's it for now. At bukas, padayon tayo sa Story 5. Good day and God bless.